So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin ang politika sa Davao. Alam nyo naman kung saan nagsimula sa politika ang mga Duterte, kundi sa kanilang baluarte, which is yung Davao. So, doon sila nagpalaki, doon sila nag-rule ng kanilang politika from mayor to congressman hanggang sa naging presidente yung ama. Ngunit, paano na lang po mga minamahal kung yung inyong political capital ay sinusuka na kayo? So ngayon nga po mga minamahal, ito yung balita. Balita po yan ng politiko. Sara, sinusuka na. VP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. So, paano na yan? Kaya congratulations! Congrats sa mga taga Davao na namulat na po sa katotohanan na hindi dapat tayo sumusuporta sa isang spoiled brat. Hindi tayo sumusuporta sa mayroong Davao Death Squad. Hindi sumusuporta sa isang corrupt na public official di umano. Kasi kung babasihan natin yung mga nangyaring hearing, talagang mayroong anomalya. At lalong hindi dapat tayo sumusuporta sa isang kandidato na mayroong sakit na narcissistic personality disorder. Kung kahit nakikita nyo, di ba? Yung kilos ng ating vice-presidente ay parang hindi na maipinta. Hindi na maiwari. Kung talagang vice-presidente ba to o baliw? Di ba? Imagine, lawyer, pero hindi ginagamit yung napag-aralan, yung code of ethics, hindi kinikilala, yung rule of law, and due process, yung mismong batas. Hindi kinikilala, kaya congratulations sa mga taga Davao na namulat na po sa katotohanan. Kaya saludo kami sa inyo. Umili kayo ng bago. Iboto nyo si Nograles. Iboto ninyo si Nograles. Yan yung request ko. Iboto nyo si Nograles para sa pagbabago. Kasi ang tagal na nila sa politika. May nagbago ba? Wala. Binabaha pa din naman yung Davao ah. Diba kung mayroong nagbago, dapat hindi na binabaha yung Davao. Ang tagal na nilang nag-rule sa politika. Ano pa ba yung babaguhin nila dyan sa Davao? Yung Davao nga po mga minamahal, yung naging area ngayon ng mga taguan ng mga protektor, mga drug lords. I don't know, sabi nila Davao is the safest place ko, no? Pero meron bang safest place mga minamahal na nandoon nagtatago yung mga addict? Doon nagtatago yung mga malalaking taong hinahanap ng gobyerno? Nagiging backdoor yung Davao? So, I don't think so na yung Davao, mga minamahal, ay safest place. Paano kasi? Ginudigudi nila yung crime rate ng Davao. Alam nyo yun, yung binalita ni General Torre noon, na kunyari may nangyaring krimen, o dito yung sa isang logbook, yung totoong krimen, sinusulat. Pero, pagdating sa kabilang logbook, doon na nila nilalagyan ng ng pagbabago. Kaya naitala na ang Davao ay safest place. Pero makikita nyo naman in actual, meron bang safest place na doon nagtatago yung mga malalaking addict? Yung mga drug lords? Alright. Basahin natin. Sabi dito, Vice President Sara Duterte political capital has plunged to the point that the candidates in her bailiwick, Davao City, are turning down her endorsement for the 2025. Sino ba namang i-endorso sa'yo, Sara? Sino yung magkakagustong mabahiran ng sumpa? Wala naman ata, di ba? Ganito kasi yan. Si Sara Duterte, ang daming issue. Totoo. Sobrang niyang daming issue. Lahat ng mga lumalapit sa kanya, nabubuking yung mga issue din. Tingnan nyo. Si Harry Roque. Lapit ng lapit dito kay Sara. Sara. Tapos nang dahil sa kanyang pagiging desperado, ang nangyari mga minamahal, ako'y natawa na lang sa sobrang desperado ni Harry Roque na sirain ng administrasyon, siya din yung sumisira ng kanyang reputation.
Ganun yung nangyari kay Harry Roque. O, nakitaan din ng anomalya. Kaya walang sino mang gugustuhin na kumampi dito kay Sara. Kasi mga political suicide yung gagawin nyo pag kumampi kayo dyan. Tingnan nyo yung mayor ng Northern Samar. Oo, sino mga taga Northern Samar dito? Ako, mayroon akong idol, si Ong Chuan. Idol ko yon. Siyempre, proud to be Northern Samar. Lawanganon tayo. Sulong lawang. Uswag lawang. Uswag pambuhan. Sa mga taga-lawang dito, comment nga. Si Mima Alicia nyo po ay taga-lawang. Tingnan nyo, lahat ng mayor ng Samar, suportado po si PBBM. Tingnan nyo to Pakinggan nyo na lang to yung kay Ong Chuan. Congressman Harris, yeah. Congressman, good morning. Yeah, good morning. Just recently, meron po ang statement si Vice President against po sa Speaker and the President. What are your thoughts on this? I think as a Vice President, no, it's uncalled for. No? I hope sana hindi na nangyari yon, no? Kasi, it will really divide our country. The least that she could probably have done is sana nag-appear na lang siya dun sa Kongreso to once and for all clear all the accusations or she has to answer everything. No, madali lang naman yun no. I don't know how come hindi niya nagagawa. No? And I hope yung advisors niya will advise her to really come up with a good solution to this situation now in Congress. Congressman, kasama ng mga mayors po natin, ano po yung purpose na pupunta natin ngayon dito sa Tacloban? Definitely to show our 100% support to the President and to the Speaker. Support for their leadership. Nandito pa rin kami. Okay, idol ko yan, si Ong Chuan. Proud to be Northern Samar. Alright. So mga minamahal, kita nyo, wala na, actually madami yan. Madami pa yan. Yan po. Yan. Diba? Madadami. Sabi nga ng kaibigan ko, hi, pwede pa post ako nito, suporta ng mayors ng Samar kay PBBM at sa speaker. Ba't naman hindi natin i-post? I-post natin yan. Diba? Pinost ko yan mga minamahal. Kasi proud to be Samarhanon si Mima Alicia nyo. By the way, maupay nga gabi sa iyo nga tanan. Sa mga aadi sa Northern Samar yan mauran-uran, di ba? Mao na puspo ng pailaw nga di sa lawang. May pailaw kasi kanina. So, meron si Mima Alicia magbisaya kahit papaano. Kasi yung mama ko taga dito sa Northern Samar, yung papa ko naman taga Palawan. Alam yan ng mga legit na viewers ko. Alam nila yan kasi kinukwento ko yan sa kanila. Alright. Going back sa ating topic mga minamahal. Sino nga naman ang susuporta sa isang spoiled brat? Talagang tama yung sinabi ni Ong Chuan, no, na it really divide the Filipino people. Kasi yung ano natin dito, unity, di ba? We need to stand united. Pero bakit ganun? Ikaw yung unang nag-left sa united stand firm na pangarap natin. Diba? Kaya pinagtatawanan tayo ng mga kakamping na iba Unity na nga lang yung plataforma ninyo. Sinira pa. Mga ganun yung mga pang-asar na mga kakamping. Although may mga kakamping naman na naintindihan si PBBM. But anyway, yung sinabi na, sino ba yung advisor ni Sara Duterte? Sana naman advisean yung ating vice-presidente na magtigil-tigil na ba? Kasi mga minamal, kapag hindi yan in-advisean ng kanyang advisor, well, may yung advisor ata ni Sara, Gigimonyo I don't know. Siguro Gigimonyo, tingnan nyo kung ano-anong pinagsasabi. And itong si Sara Duterte, she cannot stand alone. Diba? Kapag may nagtanong sa kanya, tapos impromptu, hindi niya kayang sagutin ng diretsahan. So, she need her advisor always. Yung mga USEC niya, laging dapat nasa likod niya at kapag magkakaroon ng hearing, dapat kailangan ma-review muna nila yung mga question, mga possible question kasi kung hindi, kung ano-ano yung sinasabi ni Sara Duterte. Di ba? Pero hoping sana na itong si Sara ay magbago. Hindi pa naman huli yung lahat. Maybe yung iba hindi ka mapapatawad, pero hindi pa naman huli yung lahat. Kaya, so, yung mga taga-Samar, bigay suporta sa ating presidente. Kaya, sino ang susuporta kay Sara Duterte? Kaya mismong yung Samar, Visaya, ano yan? Dikit yan, di ba?
Ngayon, nagdi-divide din dahil sa ginagawa ng pamilyang Duterte. Pero ito yung malala kasi sa mismong political bailiwick nila, yung kung saan talaga sila naninirahan, yun yung masakit. Kasi, di ba, doon sila tumagal tapos ayaw na sa kanila ng tao, sinusuka na sila. Pangit nun. In a press conference in Zamboanga City, Wednesday, November 27, Sara Duterte said she won't be endorsing any local candidate in the upcoming election too, that the decision wasn't really her choice, blah, blah. For local of the moment I am committed, blah, 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 blah. Okay. Huwag na natin intindihin yan mga minamahal kasi wala namang sense yan. Pero yung akin dito, support Carlos Nograles. Diba? Sakit nito, no? Mismong lugar mo, sinusuka ka. Kaya hindi ka mag-i-endorso ng mga kapwa, ng mga local mayor, ng mga ano dyan, yung mga kapwa mo politician kasi sinusuka ka na nila. Wala kang ma-endorso kasi lahat sinusuka ka. At saka lahat ayaw mabahiran ng dungis. Kaya wala din daw siyang i-endorso kasi yung endorso mo, baka mabahiran din ng dungis. Kasi, kawawa naman si Sara, oy. Anyway, mga minamahal yun po. Alright? So anyway, ano yung masasabi nyo dito? Comment kayo. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan.